Kaibigan, welcome back. Ba't ako sumisigaw? May mikropono pala ako. Narito ako ngayon sa Kalakhang, Toronto, norte ng Toronto, just north of Toronto. At kanina pang umaga, alas 10, nag-umpisang umulan ng snow. Medyo basa siya, pero hindi masyado. Pero ngayong gabi na, alas 7 na ng gabi, ay bumubuhos pa rin siya, wala siyang hinto, pero para siyang ambon sa atin. Ngayon, ang uri ng snow ngayon ay medyo mabigat. May halo na siyang tubig, pero dahil sa pino siya, hindi siya masyadong hindi siya slush, pero solido siya. Papakita ko sa inyo. Pag hinawakan mo, dahil mainit ang iyong kamay, may tubig kagad siya. Yun ang isa sa mga indikasyon na hindi siya floppy. At may tubig siyang, mataas ang content ng tubig niya. Sandali nakinig ko yung aking phone na pag ganitong panahon, maraming ganito na mayroong snow event, maraming mga tumatawag sa akin dahil nagpapatulog na magpatanggal sila ng snow. Normal lang yun dito. Bibilisan ko yung paglalakad, tatawid ako dito sa isang lock. Meron ditong burger stand na pupuntahan ko, pero nagdadalawang isip ako kung pupunta ako dun eh. Ito yung may kamahalan kasi alam niyo naman, ina-anunsyo nila na one of the kind daw sila. Not one of the kind, parang gourmet. Kakaiba yung kanilang luto at pag-grill ng kanilang mga burger. At maganda daw yung kanilang uri ng karne, ng burger, ng beef. Parang yung dito yung nakikita, siguro yung mga taga rito alam nyo yung Hero Burger. Hero Burger is sa mga kilala dito ng mga magagandang quality ng mga meat at burger. Hindi sila nagkalat, hindi sila marami dito, unlike McDonald's or Burger King, pero nandito sila around Kalakhang, Toronto, Greater Toronto area, Toronto at GTA, Greater Toronto area. Walang particular akong subject na gustong sabihin sa inyo. Naisip ko lang na itong aking Osmo DJI Action Pro 5 camera I always butcher the name ay nandito sa aking loob ng aking jacket. Since naglalakad ako at wala naman tao, why not, di ba? Madilim ang kalangitan. Yun ang isa sa mga indikasyon ng snow ay magdamag din or talagang papatakang snow ay yung madilim na kalangitan. Parang sa atin yung ulan, grayish siya, not necessarily black, grayish, may dark gray. At ang temperatura, ito importante, yung temperatura kailangan hindi laging ganun, pero magandang indikasyon yun na freezing temperature, -1 to minus pababa pa. Yan ang maglagay ng numero. Ngayon, nagkaka-snow rin kapag 0 degrees, 1 degree, 2 degrees, 3 degrees. Lakay, hindi naman yung freezing na. I know, tama, pero yun ay pinakaayaw naming snow removal, guys, kapag ganun ang temperatura, dahil slush ang kasunod nun.
hindi man slush, mataas ang kontento ng tubig, ng niebe, na pagpatak, almost garantisado na matutunaw siya, or kapag intense, so marami siya, at madali mag-pile up, instant slush yun. Anong ibig sabihin ng slush? Well, mas alam ninyo yung slush sa akin pagdating sa drinks, di ba? Yung mga slush fruits. At hindi yun ang gusto ko pagdating sa mga pagkain. Gusto ko yung nakakalimutan ko lagi. Si Bunso Nita at si Juniorita bumibili para sa akin, at si Mrs. T ng drinks na yun ano yung tatlo yun, di ba? Yung bubble tea, slush, ano yung isa katlo, yung gusto ko yun yung para siyang smooth. Laging mango or avocado order ko, at extra tapioca or yung extra sago. Mahilig ko sa sago Smoothie. Sabi na smoothie, alam ko, di ba? Tama ba ako? Oo. Alam ko tama ako, kasi may mga bagay na hindi mo alam talaga, pero once na marinig mo, sigurado ka, di ba? Ito, ipapakita ko sa inyo. Ito yung tulay. May kita ninyo dyan. Dito, kapag nag-stay ka pa dyan ng matagal, may makikita kang fox, coyote, at sa mga ibang places, even fox. No, I mean, sa mga ibang lugar, even fox. Ang ibig ko sabihin, yung coyote at yung isang yung isang maliit na kulay pula. Oh, tama. Fox, it's fox o coyote. At even sa ibang lugar ay wolf o lobo. Wolf. Alam niyo, nung maliit ako, at even nung lumalaki ako, even kabataan ko, madalas yung ulo ko napapabarog. Kasi kaya siguro ngayon nagbabayad ako. Pag-usapan natin pa itong pagpatak ng snow. Itong snow na to matutunaw din. Siya nga pala, ngayon 23 ng Disyembre. Bukas 24. At sa Wednesday, Miyerkules ay Pasko na. Maligayang Pasko sa inyo, mga kaibigan ko. Lagi niyong tatanggalin ang hood ninyo kapag tatawid kayo. Isa sa mga rules, safety rule, safe na maging karakterismo ninyo, habit ninyo. Dahil kapag may hood kayo, hindi nyo nakikita yung peripheral view nyo. At itong Carhartt ko, actually maganda yung pagkakagawa niya, kasi kapag tumingin kayo ng ganyan, kita nyo na yung tagiliran. Pero hindi ko pa rin inaasa doon, dahil iba pa rin yung tanggal na yung hood pa rin. Okay? Sabi ni Lolo Tony, talo ka lagi kapag talo lagi ang tao kapag kotse o tao magkakabanggaan. Kapag ikaw na aksidente, nabagsakan, nabangga ka ng sakyan, ikaw lagi ang talo. Ang ibig sabihin nun, laman lang tayo. Ang kotse, bakal, di ba? Ilang bigat nun. Yun ang ibig niya sabihin.
Ito na ang snow namin matatanggap. Siguro ang total nito, kasi kanina pang umaga ako nagpapala. At nagawa ko pang mamili ng mga regalo. Nag-vlog pa nga ako nun, pero siguro isisigit ko lang sa ibang na-video ko na yun. Pero ang buong total nito ay, I would say, 5 inches. Of course, mas mataas ka sa snowdrift. Ang snowdrift, ito yung kapag bumugay yung hangin at yung mga snow na nasa taas, nasa bubong or sanga ng puno or sa mataas na bahagi at nalipad siya ng hangin, babagsak siya at mananalagi siya sa isang spot. At patuloy na bumubuga ang hangin, patuloy na bumabagsak sila, di ba? Dahil patuloy ang snow. Kaya typically, mas mataas ang snow na yun na nagbagsakan mula bubong, langit syempre, of course, papunta sa bubong, naihipan ng hangin, bumaba uli mula bubong hanggang sa ground o sa sulok. Typically sa sulok nangyayari ng bahay nyo, mapapansin nyo yun. Snowdrift ang tawag doon. At mas puro yun, mas mabigat. Kung mabigat ng snow, puntahan nyo snowdrift, mas puro yun. I have a habit of looking back. It's a habit na na-develop, natutunan ko noon pa. Kaya lagi akong lumilingon. Nakita ko naman dito na wala kaya ginaganon ko yung camera. Ang ganda itong ka-action camera na to, kaya I'm very happy. Halos ulit-ulit ko na sinasabi yun Kaya nga kaibigan, ito na yung huling snow namin bago magpasko according to sa forecast. Kaya we'll take whatever we can. 5 inches sa ibang part siguro sa mismong Toronto ay they're looking about maybe the most 3 inches, diba? 3 inches of snow and we'll take it. Hey, hindi man yun ang inaasahan namin, we will take it dahil malapit na ang Pasko. We want some white Christmas. Alam niyo, nung bago ako dito sa North America, naalala ko si Tito Udong, sabi sa akin, sabi niya, Utoy, tingnan natin kung magkakaroon tayo sana magkaroon tayo ng white Christmas. And I always thought na kapag Pasko, Disyembre, may white Christmas. Hindi yun ang case. May time na talagang hindi nag-snow, even nag-snow na tunaw. Kung nag-snow, pumatak ang snow na tunaw, kinabukasan, or after a couple of days, then hindi yun snow. Hindi white Christmas. Katulad ngayon, 23 ngayon. Kung lahat ng snow na to na 5 inches na natanggap namin, ay matutunaw kinabukasan or bago sumapit ang Pasko, and kaibigan, walang white Christmas. Pero kung ito ay somehow, hopefully, makip natin to, then some people may not still call that white Christmas dahil 5 inches, pero enough para the whole idea is makita mo yung paligid na puti. Kung kulay puta naman, that's not fun, di ba? Ibigan, napakaganda ng winter. Sa lahat ng mga Pilipino nakikita ninyo, sinusumpa ito. At madalas yung marinig na sa umpisa lang yan. Pag bago ka, matutuwa ka, pero pagkatapos nun, hindi na masaya, isusumpa mo nyo na yun. Yan ang narinig ko lagi sa kanila. Kanya-kanya tayo ng opinion, at yung mga kanila naman ay hindi basta nila ginagawa lang yun or trip lang nila, at naniniwala ko na yun ang kanilang nararamdaman, at karamihan sa kanila naniniwala kong yun. May mga tao nga lang na gusto kong kagandahan na may channel ako na ipapakita ko sa inyo na may isang Pilipino, hopefully may may hindi lang ako, kahit bihira kami dito sa North America, US or Canada, na gusto ang snow. When I mean gusto ang snow, hindi naman tuwing lalabas naglalaro ka, gumagawa ka ng snowman, gumagawa ka ng bola. Hindi naman. It's just the feeling na para sa akin lahat ay I like the feeling na pumapatak ang snow, malamig, dahil somehow nakikita ko yung mundo na bumabagal, at ako yung tao na minsan we all
we all could use that sometimes, di ba? Na bumagal ng konti yung mundo para kasi hindi ka makakip up, or kung nakaka-keep up ka, it's just taking a toll. It's just taking a toll on your body. Or, yeah. Kaya, that's not the only reason. It's just, I like it kasi yung para sa akin napakalinis ng paligid. At alam nyo ba na ang snow, naniniwala ako na nagiging soundproof ang mundo. At least itong lugar ko saan may snow. Soundproof. Nagiging hindi masyadong maingay dahil sa snow. May katotohanan yun. I truly believe that. Hindi ako, I can't show you any proof or back it up with any link na magsasabi noon sa isang website or scientist or professor. Pero I truly believe that, and I like to say it that way. Kaya I love snow, I love winter. At sana maibigan nyo rin ito. Sa pagdating nyo dito, kaibigan, karamihan sa inyo ang kausap ko ay mga nasa Pilipinas pa or nasa ibang bansa, pero nasa lugar na hindi pa nakakita ng winter, or kung nakakita man, hindi yung winter, totoong winter talaga, nakatulad dito sa Canada or dito sa north or northeast part ng US o northwestern part ng US din, northwest. Yeah. Kaibigan, papakita ko sa inyo yung plow namin. Dito ko natatapusin ang aking video. Nasadyang lubhang ilang minuto to, 17 minutes. Ito na naman at ang bala ko 20 minutes, 10 minutes lang Oh, kaibigan, marami akong nagpapaalam sa iyo. Kala ko huli ko ng video to, tapos sa next year na tayo, 2025 tayo mag-usap. Pero heto, patuloy pa rin ako nakakahanap ng paraan na kausapin kayo, mag-video, at hopefully ma-upload ko ito bago matapos ang taon or sa as soon as possible, di ba? ASAP. Kaibigan, lagi niyo ingatan ang inyong sarili. At sana kapiling niyo lagi inyong mga mahal. At kung malayo man kayo, huwag kayong mawala ng pananalig na magkakita-kita kayo at magkasama-sama. At lahat tayo ay mayroong pagsubok. Lahat tayo ay mayroong mga pinagdaraan ng mga susubok sa ating pagkatao, at sana hindi mawala yung pananalig. Keep the faith, and I wish you all the best, kaibigan. Hanggang sa muli, padayon.